Maraming netizen ang namangha sa 3D art ng isang artist dahil kuhang-kuha daw ito ang iginuhit niyang bagong 1,000 bill. Ito si Ethan na mula sa Quezon Province. Bata pa lang daw siya ay mahilig na siyang mag-drawing. Noong nag-aaral siya, ang laman ng notebook at libro ay puro drawing niya. At ito pa ang kanyang ibang mga drawing. May itlog, may rose, may inihaw na manok, may aso, lemon at sardinas at marami pang iba. Ang kanyang obra ay tinatawag itong hyper-realistic na nagbibigay ito ng ilusyong gawing makatotohanan ang mga larawan. Ayon pa kay Ethan, hilig niya daw talaga gumuhit ng 3D art lalo na pag may free time siya, gamit lamang ang colored pencil. Grabe guys, ang galing niya. Masasabi kong gifted ang talent na ito sa kanya. Ano sa tingin niyo? Viral ngayon sa social media ang isang post ng isang citizen dahil sa mga overpricing ng mga pagkain sa isang isla sa Bohol. Nagbakasyon ang mga magkakaibigan na ito sa Virgin Island kung saan sa Bohol at nagpaluto sila ng mga seafood sa isla. Pagkabigay ng bill sa kanila ay laking gulat nang makita nila ang kanilang babayaran dahil lagpas 26,000 ang kanilang mga kinain na mga seafoods. Sinubukan nila umanong umalma, ngunit sa huli ay binayaran na lang nila. Nagkulang pa ang kanilang 19,000 na cash kaya nagbayad sila sa balanse gamit ang GCash. Kabilang sa kanilang binayaran ang isdang kilawin na umabot ng 3,000, 20 pieces na saging na umabot naman ng 900 at iba pa. Ngayon ay itinigil muna ng Bohol Provincial Government ang biyahe patungo sa isla, habang iniimbestigahan ang umano'y overpricing ng pagkain. Ang kunang ito ay ibinenta ng $200, ngunit ang hindi alam ng may-ari ay pwede palang magbago ang kanyang buhay. Ano nga ba ang mayroon sa kunang ito? Ito si Karen, hindi niya maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Sa kadahilanan, nagkaroon siya ng Lyme disease matapos makagat ng insektong ito. Dahil dito, hindi siya makapagtrabaho at iniwan din siya ng kanyang asawa nang malaman na siya ay buntis. Dahil sa hirap ng buhay niya, ang ginawa niya ay inipon niya lahat ng gamit sa bahay at isa na rito ang kuna ng kanyang anak para ibenta. Masakit para sa kanya na ibenta ang lumang kuna ng kanyang anak dahil nagmula pa ito sa kanyang mga angkan at pinagpasapasahan pa nila ito hanggang sa kanilang mga anak. Binili kay Karen ang kuna sa halagang $200 dahil kailangan niya ng pera kaya ibinigay niya ito. Ang bumili ay katulad niya na isang single mom at buntis at kapos din sa pera. Pagkalipas ng 3 araw, si Karen ay nakatanggap ng text message, ngunit hindi niya ito pinansin. At nakatanggap ulit siya ng mensahe ng sunod-sunod. Nang basahin niya ito ay mula pala sa buyer niya na buntis. Ang laman ng mensahe ay may natuklasan siya tungkol sa kuna. Kaya agad na ipinost niya ang kuna para malaman kung magkaano ang halaga nito. Ngunit walang may nakapagsabi sa kanya. Kaya naman ang ginawa nila ay dinala ito sa auction house para malaman kung magkaano ito. Hindi rin sila nasagot dahil ang kunang ito ay 200 years na pala. Ang kolektor na lang daw ang bahala sa pamamagitan ng pagbibidding. Ang unang alok ay $500, sumunod ay $1,000 hanggang umabot sa $10,000. At patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo hanggang umabot ito sa $350,000 at tumaas pa rin ito hanggang $500,000. Ito ang huling presyo at na-sold out na. Ito ay nagkakahalaga ng 27.2 million sa pera natin dahil ang kuna pala ay isang antikong gamit. Siya ang nakabili sa kuna sa halagang $200 na ipagbenta niya ito ng $500,000. Totoo talaga pagbuntis ay swerte, di ba? Ngunit ang ginawa niya ay naghati sila ni Karen dahil malaki ang pasasalamat niya dito. Kaya naman sila ay naging instant millionaire. Kaya ikaw, baka may ganito kayong gamit at pwede rin magbago ang buhay mo. Ang babaeng ito ay nagsilang ng 9 na sanggol, 4 na lalaki at 5 babae. Ito si Halima, 20 taong gulang na mula sa bansang Mali, West Africa. Noong una ay normal lang naman ang kanyang pagbubuntis.
Lagi siyang nagpapatingin sa doktor para masiguradong ligtas ang kanyang anak hanggang sa paglaki ng kanyang tiyan. Pagsapit ng 4 na buwan ay may natuklasan ang mga doktor sa kanyang tiyan. Hindi daw normal ang pagdadalang tao niya dahil nakita sa ultrasound na 7 sanggol ang dinadala niya. Lumipas ang ilang araw, sobrang lumaki ang tiyan niya at nagpadala agad siya sa ospital dahil hindi niya kaya ang sakit. Dahil kumalat ang tungkol sa pagbubuntis niya, kaya naman tinulungan siya ng kanilang gobyerno. Kaagad naman na inilipat siya ng ospital sa Morocco noong March 30, 2021. Pagkalipas naman ng ilang buwan ay nanganak na si Halima noong May 4, 2021 sa pamamagitan ng CS. At alam nyo ba na 7 buwan lamang niya ipinagbuntis ang mga sanggol? At noong nanganak na siya ay 9 na bata ang isinilang niya. Kaya naman labis ang tuwa ng mag-asawa dahil ligtas ang kanilang mga anak. At hindi rin sila pinabayaan ng kanilang gobyerno. Ano ang masasabi nyo tungkol dito?